What's up, KG, at welcome back sa ating channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa digital gold at syempre yung isa rin to sa mga interesante na mga bagay na mas maganda talaga na gawin, lalo na nung mga nagbubodega. Hindi ng Bitcoin hindi rin ng digital gold, kundi yung mga alahas na talagang mga gold, no? Yung mga nabibili doon sa iba't ibang, lalo sa Saudi, yung mga Saudi gold, no? So dito magkakaroon tayo ng konting comparison sa kung ano yung jewelry na mga at yung mga bagay na kagaya ng mga digital asset at digital gold. So magkakaroon tayo ng konting comparison tungkol doon, ano yung advantage at disadvantage nila at ano yung pwede nating gawin para para dun sa ating pag-iipon, para dun sa ating plano for the future, lalo na nag-appreciate. Alam naman natin na yung gold is pamahal ng pamahal, palaki ng palaki ang presyo habang natagal yung panahon. So, mas maganda na magkaroon din tayo ng konting idea, lalo na yung mga physical asset na pwede nating i-acquire para doon sa pang-preserve ng ating wealth, no? So, meron ditong isang article na shinare ang Bitpinas kung saan ang sabi dito, ang post nila ay preserving wealth by storing gold has been a Filipino identity. Whether you like to buy gold just through your mobile phone or want to have a physical asset through jewelry, here is why there is something that works better for you. So dito, parang post ng PDAX. So pinagkumpara nila yung dalawa kung saan mas maganda. So sabi dito, jewelry offers the advantage of being a wearable, tangible asset. It is portable wealth that you can use as an accessory today and convert to cash at a pawn shop tomorrow if you're in a pinch. Yung digital gold naman, built for financial efficiency. It allows you to track the market price of gold with much higher precision, removing the markups that eat into your margins. So, puntahan natin yung article, no? Gold jewelry versus PDAX gold. Which option works better for you? So dito na kaya specify sila na sa PDAX talaga, no? Siyempre ang PDAX kasi sa crypto exchange, which is pinopromote nila yung kanilang exchanges dito na mayroon silang binebenta doon ng mga digital gold, no? So yung article na to is parang lang talaga siya, paghahambing ng traditional na gold jewelry tsaka mga digital gold ng PDAX. Siyempre yung pinupunto nila dito, yung marami nga daw Pilipino bumibili ng alahas, parang doon sila nag-iipon. Pero kapag binenta o sinanla yun, kadalasan ay hindi nababawi yung binayad sa craftsmanship, design, tsaka markup. Pero kung nasa digital gold, nagbibigay ng exposure yun sa presyo ng gold o ng ginto nang hindi na kailangan magtago. Hindi mo na kailangan magtago ng physical gold. Siyempre, iba pa rin naman kapag nasa digital asset yung mo. Ibig sabihin, pwede mo siya nasa cellphone mo lang. So, hawak-hawak mo lang ang iyong asset. Di kagaya pag mga gold talaga na mga jewelry. So, parang mas mahirap nga naman siyang, talagang susutin mo siya. Pwede pang maging threat yun, lalo na kapag pwede kang maging target ng mga tao, lalo na yung mga masasamang loob. No? So, yun yung naging difference nila. So, minsan may mga tao na wala namang accessory pero hindi mo alam na halos ang dami pala nilang binodega na gold, no? Isa rin naman ito sa mga gusto ko talagang asset, yung gold. Na which is over time, gusto ko rin siyang accumulate. Pero meron kasi nga nakikita akong mas advantage sa Bitcoin kaysa doon sa pagbili ng gold. Pero kung susumahin, mas stable ang gold kaysa sa Bitcoin, no? So, yung advantage ng mga gold jewelry, nahawakan at saka nakikita mo siya. No? Nahawakan at nakikita mo siya. Maaari mong isuot yun habang tumataas yung value. Madaling may sanla kapag kailangan ng emergency. So, isasanla mo sa mga pawn shop. Tapos, walang platform risk o yung application risk. Siyempre, kung nasa exchanges, yung mga assets, so may threat na baka mamaya hindi ka na maka-withdraw, magsara yung exchange. So, dito is parang nalilimitahan yun, no? Ang disadvantage nga lang, malaki yung markup sa paggawa at design, no?
Kapag binenta, kadalasan gold weight lang yung binabayaran mo, yung timbang lang mismo ng gold, no? Pero yung mismong yung paggagawa or design mismo, hindi nakasama dun sa computation. Tapos may risk na pwedeng manakawan ka or mawala. Lalo kung mga singsing yun or mga hikaw, no? So pwedeng mawala o di kaya manakaw sa iyo yung mga ganong asset. Lalo na physically nakikita sa iyo. Hindi mo pwedeng ibenta yung kalahati ng singsing or kwintas. So hindi mo siya pwedeng hati-hatiin, no? Kailangan din ng storage at security pagdating dito. Unlike kung digital gold yung bibilin mo, hindi ano to yung talagang digital gold ito mas mababa yung entry point, no? So 500 pesos nga lang man daw is pwede ka na bumili ng digital gold sa kanila sa PITAX. Buy and sell anytime, kahit anong oras pwede ka buy and sell ng mga gold. So mabilis yung liquidity. Walang storage problem kasi nandun nga lang sa exchanges mo, no? Hindi rin siya kumakain ng malaking space, kung lalo na kung mga gold is physically kailangan meron kang, kung lalo na kung malaki na yan, kailangan naka-vault na yan, no? Fractional ownership at may direkta na sumusunod talaga sa market price ng gold. So, ibig sabihin na walang markup, walang mga design, pero talagang sumusunod siya sa mismong market price ng gold. Ang disadvantage nga lang, wala kang hawak na totoong gold. Umaasa ka lang din dun sa platform. Hindi na pwedeng i-redeem bilang physical gold, no? Yung physical gold, hindi mo pwedeng i-redeem yung gold mo as physical gold, no? Hindi pa pwede. Ibig sabihin na hindi pa siya pwedeng, kunyari, mayroon akong gold na worth 100,000. Gusto ko siya maging physical gold, so hindi pa pwede yon. Mas maganda sana may ganun, no? Nga lang, syempre, may iba't iba rin technicalities doon. No? Hindi naman natin yung pag-uusapan dito, pero kailangan natin is maintindihan na hindi mo pa siya pwedeng i-redeem. Yun din na naisip ko dati, baka pwedeng mag-iipon ako, tas gusto kong makuha yung mismong gold, no? So, hindi pwede. May spread at fees na dapat bantayan. Siyempre, dun sa mga nararanasan lagi yan ng mga traders. Tsaka sa mga may fees talaga. Kada bili mo, may fees pa. Kada benta mo, may fees. No? So, ganun siya. So, paano ko siya, dito sa binigay nila na to, yan, ito na yon yung mismong, nila. No, yung head-to-head gold jewelry na, So, ilalagay ko naman dito sa link sa description, no? So, yung mismong article is nagbigay lang ito ng parang opening lang ito para doon sa paano ko siya iuugnay sa Bitcoin, no? Ang mga gold at jewelry kasi is physical gold yan. Ang digital gold naman, physical gold na naka-tokenize naman siya. Yung Bitcoin, dito nga tayo pumapasok sa cryptocurrency, digital scarcity naman ang pinagbabasihan niya. Mamaya pag-usapan natin yung digital scarcity. Yung NFT naman, digital uniqueness naman ang pinag-uusapan dito. So, ano ba yung sa gold jewelry? Sa gold jewelry kasi, intrinsic value ng gold mismo yung pinagbabasihan ng presyo. Yung digital gold naman, pareho pa rin yung underlying asset, gold pa rin, pero digital lang yung pagmamayari mo. No? At ang Bitcoin walang physical backing. So, wala yung gold, wala yung katumbas na kapareha sa real world. Pero, may scarcity siya na 21 million lang ang may puproduce na Bitcoin. Na syempre, tinitingnan ito ng mga tao bilang digital gold. So, lalo na yung mga Bitcoin enthusiasts kagaya ko, no? Na tinitingnan namin yung Bitcoin as a digital gold. At saan nang gagaling yung presyo na yon na kung bakit yung scarcity niya na 21 million lang yung pwede may produce na Bitcoin sa buong lifetime niya. So, every 4 years every halving, no, nagkakaroon tayo ng halving kung saan nangangalahati yung na-earn mo kung ikaw is nagmamine ng Bitcoin. Sa susunod na mga topic, mas pag-uusapan pa natin yung halving, no? Kung bakit siya nagkaroon ng scarcity at bakit ganun siya ka-importante. At yung NFT naman, syempre, gusto ko na rin i-discuss, malaki yung pagkakaiba niya. Marami kasing NFT nung dating bull run na tumaas lang dahil sa hype at speculation. Siyempre, pag nawala na yung demand, babagsak na yung presyo. Hindi katulad ng gold na may libu-libong taong history na bilang store of value. Ibig sabihin, yung gold mismo backed by physical scarcity. So, yun yung physical gold. Yung Bitcoin naman backed by network scarcity. So, yun yung 21 million. At ang NFT, depende sa utility at demand. No? So, yun ang naging pagkakaiba niya. No?
Ngayon, ano yung best option para sa atin? No? Kung ako yung gagawa ng parang hierarchy, yung pagkakasunod-sunod na dapat yung gawin, number one, unang-una, no? Hindi agad bumili ng gold or kung ano man. Emergency fund muna. No? Sa mga naging experience ko dito sa crypto market sa loob ng 4-5 taon, no? Dito ko na pagtanto na mas importante pa rin yung emergency fund. Kailangan meron ka munang hawak na pera talaga para kahit anong mangyari doon sa market, tumaas man o bumaba, is meron kang pang-buffer or kunyari hindi ko ayaw mo pang magbenta, no? So pwede mong gamitin yung iyong emergency fund para pang ano muna, pang gastos mo muna. Pero kung lahat is nasa crypto or lahat is ginagawa mong asset, so minsan mapipilitan ka magbenta doon sa pinaka worst case na presyo dahil kinailangan mo na talaga siya. So number one pa rin is emergency fund. Dapat meron tayo niyan. Mapa nag-i-invest ka o hindi, kailangan may emergency fund ka. Pangalawa is Bitcoin para sa akin, para sa long-term growth potential, no? Kasi syempre, iniisip ko na mas malaki pwede maging mag-appreciate ang value ng Bitcoin kaysa dito sa gold. Ngayon, paano ko ba nakikita ang gold? Ang gold para sa akin, preservation ng wealth, no? Para sa akin, mas kung gusto kong i-preserve yung aking wealth, kumita na ako sa Bitcoin, so i-convert ko yung iba doon, kalahati man noon or 25% noon sa gold, no? To preserve my wealth, no? At yung mga altcoin naman, lalo na, siyempre hindi man pwede mawala yung mga altcoin. Para lang yun sa mga mataas na risk or reward, no? So doon ka, parang tumataya ka talaga doon sa mismo. Hindi ka nagsusugal, pero pinag-aaralan mo kung saan ka tataya. Ibig sabihin, hindi naman kasi hindi ko ano yung magandang word na taya eh. Kung saan ka mag-i-invest. No, kung naniniwala ka dito sa isang startup na project or sa mga dating project, o sa, kunyari, sa top 10 ng mga coins, so mag-i-invest ka, pero dapat naiintindihan mo yung binibili mo. Kung gusto mo mag-preserve ng value, sa gold ka. Kung gusto mo na may mataas sa potential sa loob ng 5 or 10 taon, Bitcoin. Pero kung gusto mo yung collectible or mga utility asset, syempre kailangan natin piliing mabuti yung NFT. Syempre dahil mataas yung risk at ako, ang napili ko namang utility asset ay yung sa Axie Infinity, no? Na asset, na collectible na NFT. So yun, so wala pa akong gold pero syempre yun ang pinaka-target ko talaga siguro kapag pang retirement or pag mga 50 years old na ako, yan. Diyan na ako mag-accumulate ng gold. Mas mataas na yung presyo nun pero iba pa rin kasi yung mga pera naman na pwede kong i-invest ngayon kung sakali mang malugi, mababawi ko pa naman yun eh. Pero syempre, habang natanda tayo, so hindi na naman natin kayang ibalik yung panahon. So kailangan natin is mas secure na asset. Para sa akin pa ba yun? Hindi na. Para yun sa pamana mo na yun. No? Ngayon, syempre, napag-uusapan natin to na ganito ganyan na maganda pala yung gold, maganda yung Bitcoin, so maganda pala yung plano na pwedeng ganito yung gagawin ko. Time to buy na ba? So lalo na ngayon, mababa ang presyo ng Bitcoin, nasa 73,000. 70,000, so naglalaro, 63,000, 60 to 63,000 yung presyo niya ngayon. So time to buy na ba? Hindi ka muna magpo-focus sa presyo ngayon. Mas mahalaga mo nang tanungin, bakit ka bibili? No? Kasi kung bibili ka ng gold para yung bang, kunyari, bibili ka ng gold kasi nakikita mo nag-appreciate yung value, lalo na ngayon, all-time high ang gold, nagkaroon lang ng konting correction, so mali yung magiging expectation mo. Ang gold ay pang wealth preservation talaga. At saka minsan, metrics din ng gold. Basta tumataas ang gold, ibig sabihin malaki yung uncertainty sa market. So, para sa mga investor, pinaka-safe na investment ngayon is gold. No? Bakit? Kasi ang dami uncertainty. May war, may krisis sa langis, tataasan yung mga presyo, pwede mag-collapse yung mga bangko, ang daming walang trabaho. So, dahil sa mga uncertainty na yon, yung mga tao, yung mga investor, nilalagay muna sa gold yung kanilang mga assets, no? Physical gold or digital gold. Lalo na pag may mga uncertainty, no? Kaya minsan indicator din yun na once na tumataas ang gold, may uncertainty talaga sa market. So, ibig sabihin, bearish yun para sa market. No? Pero, hindi naman ibig sabihin na pag bumagsak yung gold, bullish na. Ito iba pa rin naman yun. No? Ngayon, paano ko sinabing gold preservation? Wealth preservation ng gold. Kung bibili ka dahil kailangan mo for hedge against inflation, diversification, or safety asset, may sense yung pagbili ng gold. No?
lalo na mas mataas yung itinataas ng gold kaysa sa inflation ng currency, lalo sa dollar, no? Kaya kunyari, meron akong 10,000 pesos, no? Ang magiging allocation ko niyan is kunyari 6,000 pesos para sa Bitcoin, 2,000 pesos para sa gold, at 2,000 pesos para naman sa cash, no? So kailangan meron ka pa rin cash. Sa pagkakataon na to, baka mamaya mapanood nyo to after 4 years pa itong video ko na to, tapos sasabihin na kailangan mataas yung gold. Pero titingnan nyo rin yung presyo ng Bitcoin. Ang presyo ng Bitcoin ngayon ay 60,000 to 63,000 ang presyo. So baka mamaya mapanood nyo to in the future, no? After mga 2 to 3 years, baka iba na yung presyo ng Bitcoin. So hindi na rin naman siya, no? Kailangan basahin nyo rin yung market. Tingnan nyo rin yung market kung saan papunta, no? Yung ganitong setup kasi, nasa sinabi ko, 6,000 Bitcoin, 2,000 gold, 2,000 na cash. May growth ka, pero may protection ka rin, no? So, hindi masyadong, siyempre, pinaka-volatile dun sa tatlo is yung Bitcoin. Kaya niya mag-drop ng 20% sa isang araw or 50% sa isang araw. Pero yung gold, tsaka yung lalo yung stable coin mo, yung cash mo, so, hindi masyado yung naapektuhan ng volatility, no? Hindi ko to nire-recommenda na mag-all in ka sa gold. Dahil nasa mataas na yung presyo niya eh. Siyempre, mas malakas yung rally nitong mga ng gold nitong mga nakaraang taon. Pero mas practical na mag DDCA ka rin. Kaysa naman hulaan mo yung top at saka bottom. No? So, ibig sabihin, kahit sa gold pala, pwede rin gamitin yung concept ng DCA. Yes, kahit sa asset, pwede mong gawin yan. Basta digital, no? Pwede mo rin naman siyang gamitin sa sa mismong physical or talagang mga physical assets sa negosyo, pwede mo rin siyang gamitin. So pag-aralan nyo lang kung paano, no? DCA or parang pag sa Pilipinas, peso cost averaging, no? So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo dito sa ating konting update pagdating dito, no? So dinidiscuss lang naman natin ito in relation doon sa ating cryptocurrency. Gusto ko kasing i-relate ito. At isa pa, yun nga, pinopromote din ng PDAX yung kanilang gold doon sa kanilang exchange. Thank you so much sa inyong lahat, mga ma'am tsaka sir, at saludo po sa inyong lahat. At sa mga viewers natin dyan, so mag-like and share lang ang ating mga video. At yun lang, no? At pagkita-kita lang tayo sa arena. Game on!